Kararating lang ni Lilian sa Air Force General Hospital sa Pasay City para sa kaniyang duty. "Good morning, Doc," bati ng nurse na babae. Binigyan siya nito ng record ng pasyente na nangangailangan ng psychiatric assistance. "Ilan ang pasyente ko today?" tanong niya. "3 lalaki po." Dumiretso siya sa psychiatric ward kung saan naghihintay ang mga pasyente. Inuna niya ang may edad ng mga pasyente. Tumagal din siya ng halos 1 oras doon. "Where's the last one?" tanong niya sa nurse paglabas nila ng ward. "Nasa private ward 18 po, Doc." Pagpasok sa room 18 ay napahinto siya nang makita ang lalaking pasyente na nakaupo sa gilid ng kama. "Frederick?" Samit ni Lilian. Napalakas pa ang boses. Nabaling naman sa kanya ang atensyon ng lalaki. Ilang sandali itong natulala. "Sorry, Doc. Maling pangalan ata ng pasyente na isulat ko sa record," sabi ng nurse. Nilapitan nito ang pasyente at tiningnan ang record nito. "It's okay. I just mistook him." 4 po pala ang pasyente niyo, Doc. Itong si Sir Fernand ay hindi na isama sa record pero nakaschedule po ang session niya ngayon sa inyo. Wika ng nurse. "Sige, ako na bahala. Paki-update na lang ang record niya mamaya." Nilapitan na niya ang pasyente. "Ikaw bang psychiatrist ko, Doc?" Kaswal na tanong ng lalaki. Natigilan si Lilian dahil maging ang boses nito ay pamilyar. Tinitigan niya ito sa muka at talagang malaki ang pagkakahawig nito kay Frederick, ang kanyang ex-boyfriend na pinagtaksilan siya 3 years ago. "Oo, ako nga. Ano pala nangyari sa'yo? Bakit na-admit ka rito?" Anya, nagtanong na rin. Hinila niya ang silya at pumwesto sa tapat ng pasyente. "Kasama ako sa nag-crash na aircraft last week during our military exercises. Actually, it's my second time being involved in an accident with an aircraft." Kwento nito. "What's your name, age, current status, and your position in the Air Force?" Tanong niya habang hawak ang notepad. Dinala kasi ng nurse ang record nito para ma-update. "I'm Fernand Zamora, 35 years old, single, and I'm a master sergeant." Pakilala nito. Natigilan siya at tinitigan ang mukha ng lalaki. Hindi lang nito kamukha ang ex niya. Kaapelyido pa. Mas bata lang ng 1 taon. "Are you related to Frederick Zamora? He's also an Air Force officer assigned to Clark Air Base." Matiim na tumitig sa kanyang lalaki. "Do you know my brother, Doc?" Nawindang si Lilian. Nabanggit sa kanya noon ni Frederick na may kapatid itong lalaki, pero hindi nito nakasama sa paglaki. "Kapatid mo si Frederick?" "Yes. Bakit pala kilala niyo siya, Doc?" Bumuntang hininga siya. "He's my ex-boyfriend." "I see. Interesado ka bang malaman kung kumusta na ang kapatid ko?" "No. Let's just proceed to the session." Agap niya. "Okay." Umayos naman ng upo ang lalaki. Diretso ang tingin sa kanya. Naging uneasy siya dahil maging ang titig ng lalaki ay malakas ang impact sa kanya. "Aside from previous brain trauma, ano pang nararanasan mo, Mr. Zamora?" "Minsan sa tuwing bumabalik ako sa operation namin, inuusig ako ng mga trahedya na dinanas ko at nawawala ako sa focus. Bigla na lang ako nagbe-breakdown, nakakaramdam ng takot at madalas nag-hallucinate." Kwento nito. "Ano bang matinding trahedya sa trabaho ang dinanas mo?" "The time when my team was involved in the aircraft crash after the airstrike against the enemy. It happened 6 months ago at nagkaroon ako ng brain injury at temporary amnesia." "Is your amnesia cured?" "Yes. Pero minsan bumabalik ang sintomas. May ilang nerve sa utak ko na hindi pa totally nag-heal ayon sa neurologist." "It's clear that you suffer from post-traumatic stress disorder, Mr. Zamora. I'll set your regular session with me until your symptoms are no longer bothering you. Reresetahan din kita ng gamot na makatutulong sa pagkalma ng emosyon mo once your anxiety triggers." "Pero madi-discharge na ako bukas. How can I visit you from my next session then? And I will have a leave." "I have a private hospital in Quezon City, and I also have a psychiatric department there." "Really? I have a property in Quezon City. Nabili ko sa Guerrero Homes." Nawindang si Lilian. "Pag-aari na tatay kong subdivision na nabanggit mo." Naglaro ang titig ng lalaki sa kanyang muka at bumaba sa kanyang name tag sa gilid ng puting coat. "You're Dr. Lilian Guerrero, right? Nabanggit na sa akin ng neurologist ko ang pangalan mo as my psychiatrist. Nice to meet you, Doc." Nakangiting sabi nito. Naglahad pa ng kanang palad sa kanya.
Nag-alangan siyang kamayan to pero bilang respeto ay dinaop niya ang palad nito. Natigilan siya ng banayad nitong pinisilang kanyang kamay at tila nag-iwan ng muting kuryente sa kanyang mga ugat. Thank you for accepting me as your psychiatrist, Master Sergeant. May ibang pasyente kasi na namimili ng doktor. Anya sabay bawi ng kamay. Bigla na lamang kasing sumikdo ang kanyang puso. Mukhang hindi maganda ang naging karanasan mo sa kapatid ko, Doc. Care to share your story? Nakangiting sabi nito. Sorry, I don't want to talk about your brother. Your face is enough to recall his memories in my mind. Okay, wala ako masyadong alam sa buhay ng kapatid ko kasi hindi naman kami magkasamang lumaki. Pero kung ano man ang nagawa sa'yo ng kapatid ko, natitiyak ko na malabong magawa ko rin yun. Ngumiti si Lilian na may sarkasmo. Dahil sa kapatid mo, nagkaroon ako ng trust issue sa mga kabaro niya. Wika niya. Hey, wag mo namang idamay lahat ng uniform personnel, doktora. Hindi lahat ng mandirigma ay mapanakit ng babae. Tumikwas ang isang kilay niya. You're too defensive, Sergeant Zamora. I didn't judge you because of your brother. Pero wala rin akong alam sa pagkatao mo. At hindi mo kailangan patunayan sa akin na inosente ka at mas matino kay sa kapatid mo. I could sense whether people were faking their reactions toward my approach. Sandaling natigilan ng lalaki. Do you mean you doubted my personality? Yes, I admit. At first sight, I assumed you were my ex-boyfriend. And I still can't convince myself that you're a different person. Natawa ang lalaki. Pero aware ka naman siguro na may magkakapatid na tila identical twins pagdating sa physical appearance, maging sa boses kung minsan. Kahit nga hindi magkadugo ay may pagkakataon na magkahawig. You're right, but that's a rare case. Hindi nalalayo ang edad mo kay Frederick kaya parang kambal na rin kayo. Marami kayong similarities, pero ngayon pansin ko ng kaibahan nyo. Ano napansin mo, Doc? You're a bit arrogant and naughty. Tumawa ng pagkakang lalaki. I like your sharp observation skills, Doc. Sige, mag-move on na tayo. Balik tayo sa unang topic. Yeah, right. Aayusin ko ang record mo. Pwede kang magkwento ng mga karanasan mo sa akin na i-take note ko. Anya habang nagtitipa sa kanyang notepad. Nagsimula namang magkwento si Fernand. Hindi na malayan ni Lilian ng oras at napahaba ang kwentuhan nila ng pasyente. Bigyan niyo na lang ako ng address ng ospital niyo, Doc. Bibisita ako sa klinik mo. Sabi ni Fernand nang magpaalam siya rito. Iiwan ko sa nurse ang detalye tungkol sa ospital. Magpagaling ka. Anya habang paalis. Thanks, Doc. Isang beses pa niyang sinipat ang lalaki bago siya tuluyang lumisan. Gabi na nakauwi si Lilian sa kanyang bahay sa Quezon City. Doon lang din sa subdivision na pag-aari ng kanyang ama. Meaning magkapit-bahay lang pala kami ni Fernand? Kausap niya sa sarili nang makapasok sa lobby ng dalawang palapag na bahay. Nagulantang siya nang mamataan si Alessandra na prenteng nakaupo sa couch. Half-sister niya ito sa father's side. Why are you here, Alessandra? Boring sa family house. Ang tagal kasi matapos ng renovation ng bahay ko. Sabi nito, may sinisimsim itong red wine na nasa kopita. Akala ko ba may residency schedule ka na sa public hospital sa Makati? Lumuklok si Lilian sa katapat nitong couch at naghubad ng coat. Hindi natuloy, kaya sa ospital mo muna ako. I just passed the licensure exam. At nataong marami kami sa batch namin, kaya unahan sa slot na offer ng mga public hospitals. Ang hirap pala maging doktor, no ate? I told you, mas mahirap sa medical field lalo na kung magpo-proceed ka pa for specialization. Baka tatanda ka ng dalaga. Tumawa ng pagak si Alessandra. Hindi ako gagaya sa'yo, no ate. Gusto ko pang mag-asawa at magkaanak, no? At bakit ba ayaw mo na maghanap ng boyfriend? Ako pa talaga maghahanap? Paangil niyang saad. Kasi masyado kang seryoso sa buhay, doktora. Kaya natatakot ang mga lalaking ligawan ka. Mag-move on ka na kay Doc Frederick. Malamang maligaya na siya sa piling ng babaeng lumandi sa kanya. Uminit na ang bumbunan niya at tumayo. You can stay here, but don't make a noise. Anya saka pumanhik sa hagdanan. Sorry naman. Siya nga pala ate. Pupunta rito si na mommy at daddy mamaya at ipapakonsulta si Edison. Anito pagkuwan. Bakit? Anong nangyari kay Edison? Na-trauma ata kasi nasaksihan niya ang kaklase niya na tumalon mula sa third floor ng school. Dead on arrival sa ospital. Okay, I will wait for them.
Tumuloy na siya sa kanyang kwarto at nag-shower. Pagkatapos maligo ay nagsuot lamang si Lilian ng bulaklaking pajama. Pagbaba niya ng salas ay naroon na ang kanyang ama kasama ang stepmother niya at half-brother na 18 years old. "Kumusta na, Lilian? Nasa Pasay ka raw maghapon?" Bungad ni Sergio, ang kanyang ama. "Nagmano siya rito?" "Yes, Dad. Nag-round ako sa mga ospital na nangangailangan ng psychiatric therapy." Nagmano rin siya kay Monica, ang kanyang stepmother. "Pwede mo bang kausapin si Edison, Lilian? Kanina pa siyang tulala." Anang madrasta. "Sige po, pero mag-dinner muna tayo. Nagpaluto ako ng hapunan kay Ate Jane." Anya. Sabay na silang lahat nagtungo sa dining area. Mabuti, nagluto rin si Alessandra ng ulam, kaya hindi ko kulangin ang putahe. Pagkatapos ng hapunan ay kinausap ni Lilian ng kanyang kapatid. Nahimasmasan din ito matapos magkwento. "Salamat, Ate Lilian." Ani Edison at saglit siyang niyakap. Pagkuwan ay lumabas din ito ng study room. "Kamusta ka na, anak?" Tanong naman ng kanyang ama nang maiwan sila sa silid. "Okay lang po ako, Dad." Walang buhay niyang tugon. "Are you sure? Matamlay ka." Tinabihan siya nito sa couch at inakbayan. "Pagod lang ako. Nakakaubos ng enerhiya ang pagkausap sa mga taong dumaranas ng trauma at anxiety." "Huwag mo ring kalimutan ang sarili mo. I know how much you suffered since your ex-boyfriend betrayed you." Sumagi naman sa kanyang isip ang kapatid ni Frederick. "I already moved on, Dad. Pero kanina may nakilala akong tao na related kay Frederick." "Talaga? Sino?" "Yung kapatid niyang lalaki. Sabi niya nakabili siya ng property rito sa subdivision natin." "Really? Is that guy bothering you?" Bumuntong hininga siya. "Hindi ko maintindihan. Since I saw the guy, I assumed he was Frederick, but he's a different person." "That means you're still affected by Frederick's memories, Iha. I know you're a strong woman, and you can deal with those unpleasant emotions. Matagal din tayong hindi nag-uusap at sobrang busy mo rin. Kung may problema ka, just tell me, okay? Tumawag din ng mami mo sa akin at nagagalit kung bakit wala akong update nung ko sa'yo. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya." Dad, kasi may nirereto sa akin si Mommy na anak ng kaibigan niya. Naiirita ako sa pangungulit niya." "Then just tell her you're not interested." "Sinabi ko na po pero makulit siya." "You can't blame your mother. Umeedad ka na rin kaya inoobliga ka niya na mag-asawa." "Getting married is the most beautiful thing in the world. But it's also scary for those who are unsure if marriage is aligned for them. Not all are capable of getting married." "I understand your point, and I don't want to interfere with your decision when it comes to your love life. Ang sa akin lang ay maging open ka sa amin na pamilya mo, anak." "Yes, Dad. Thank you for being here for me." Inihilig niya ang ulo sa balikat ng kanyang ama. Hinagka naman siya nito sa noo. Biyernes na nakabalik si Lilian sa kanyang ospital at isinama na niya si Alessandra. Binigyan niya ito ng slot para sa residency nito. "Meron ba akong pasyente today?" Tanong niya sa nurse na nasa nurse's station. "Meron po, Doc. Ang 3 po ay nasa surgery ward. May 2 namang nagpalista for follow-up therapy session." Sabi ng nurse na babae. "Uunahin ko nang nasa ward. Ang iba ay paghintayin mo sa office ko." "Yes, Doc." Nang makuha ang record ng mga pasyente ay pinuntahan na niya ang mga ito sa ward at doon na kinausap. Halos 1 oras din siya sa ward bago tumuloy sa kanyang opisina. "Nasaan ang pasyente?" Tanong niya sa nurse na naghatid ng record ng pasyente. "Umalis po ang isa, Doc. Babalik na lang daw siya after lunch." Anito. "May iba pa bang pasyente?" "Meron po. Tatabagin ko na po." Lumabas din ng nurse. Umupo naman si Lilian sa couch at inihanda ang gamit para sa therapy session. Maya-maya ay may lalaking pumasok. May dalang pampo ng iba-ibang kulay na rosas. Napatitig siya rito. Frederick?" Tulalang sambit niya. "It's Fernan, Doktora." Nakangiting pagtatama ng lalaki. Napapiksi siya ng mahimasmasan. Sorry, hawig mo kasi talaga ang kapatid mo, lalo na sa unang sulyap." "Maupo ka." Anya. Lumapit ang lalaki sa kanya at inabot ang bulaklak. "For you, Doc." Anito. Natitigilang tinitigan niya ang inaalok nitong bulaklak. Bakit may pabulaklak ka pa?" Amused niyang tanong at kinuha rin ng bulaklak. "It's my way of thanking you.
Malaking improvement ko since nakausap kita. Nabawasan ang symptoms ng trauma ko. Nasuyod niya ng tingin ng lalaki. Nakasuot ito ng hapit na denim pants na itim at hapit ding itim na t-shirt. Maganda ang katawan nito, matikas, at lalong gumapo sa kagugupit na buhok. Clean cut at kakaahit lamang ng balbas at bigote. Mabuti naman na sunod mo mga payo ko. Anya, ibinalik ang tingin sa bulaklak. Inilapag niya ito sa center table. Ang totoo, nahirapan ako mag-adjust sa bagong routine ko. Madalas kasi regular ang oras ng tulog ko. Anito, umupo na rin sa katapat niyang couch. Masasanay ka rin, naninibago pa ang katawan mo dahil sa biglang pagbabago ng oras ng tulog mo. Huwag mo rin biglain para hindi malito ang hormones. Alam ko sa nature ng trabaho mo, hindi maiwasan ng unexpected mission, kaya obligadong maapektuhan ng tulog. Nakalive ako ng 40 days kaya makakabawi ako, Dok. Na-attain ko na rin ang magandang posisyon kaya mas maluwag ang trabaho. Do you mean kakapromote mo lang bilang Master Sergeant? Yes, at sa susunod na duty ko, office-based muna. Mabuti naman kung ganun. May panahon ka para tutukan ng mental at physical health mo. Magtatagal ang session natin hanggang sa tuluyan kang gumaling. Malapad nang umiti ang lalaki. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ako ng psychiatric therapy. At ngayon lang ako nag-enjoy, Doc. Sabi nito pagkuwan. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ng dating psychiatrist mo? Lalaki kasi yun at sobrang seryoso. Although you're serious too, you know how to adjust for your patient's personality. My job is to help my patient deal with their mental health issue. At hindi ko sila matutulungan kung hindi ko uungkatin ng mga bagay na naging sanhi ng problema nila. Ang pakikitungo ko naman sa pasyente ay nakadepende sa personality nila. Anya. At mukhang hirap ka pang mag-adjust sa personality ko. Perhaps because of my identity, which is related to your ex-boyfriend. Napabaga siya ng hangin. Mahirap talagang makitungo sa taong related sa taong minsang nanakit sa damdamin ko. I can't blame you. Pero wag mo namang buhayin sa akin ng pagkatao ng taksil kong kapatid. Kung talagang sinadya niyang saktan ka. Ngumiti siya na may sarkasmo. I caught your brother sleeping with the woman in his barracks. Nakahiga sila pareho sa kama. May inis niyang kwento. Mukhang mabigat nga ang kasalanan ng kapatid ko. Pero minsan kasi may mga sitwasyon na akala natin ay totoo pero huwad pala. Anong huwad? Mga mata ko mismo nakahuli sa kapatid mo. Okay, relax, Doc. Sorry if I triggered your anger. Gusto ko lang namang malaman ang dahilan ng galit mo sa kapatid ko. Hindi ako galit. Ayoko lang na may taong dinedepensahan ng maling gawain ng iba. Hindi ko dinedepensahan ng kapatid ko. Binuksan na niya ang kanyang notepad. Enough, let's continue. Sabi na lamang niya. Tumahimik naman si Fernand. Nagsimula na rin sila. Hindi na malaya ni Lilia ng oras. 11:00 na pala ng tanghali. Next session natin ni Friday next week. Same time. Sabi niya sa pasyente. Dito pa rin ba sa ospital mo, doktora? Oo, dito lang naman ang klinik ko pero madalas nagra-round ako sa ibang ospital at mental institution. I'm impressed. You built this hospital at a young age. I'm 32 already. Pero bata ka pa rin. Kilala ang mga girero na nasa linya ng business at isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Pinamanahan lang naman ako ng daddy ko ng puhunan para sa negosyo. At naisip ko na magtayo ng ospital. Ang totoo, sabay namin pinlano to ni Frederick. But he suddenly went missing in action, and I was left behind. Tumabang ang ngiti ni Fernand at matamang tumitig sa kanya. Galit ka pa rin ba sa kapatid ko, Dok? Pagkuwan ay tanong nito. Saglit niya itong tinitigan sa mga mata. Pagkuwan ay ibinaling ang tingin sa pumpo ng rosas na nasa mesita. I don't have reason to hold anger against someone who hurt me once. But it doesn't mean I will give your brother a chance. Tapos na ako sa naging issue namin at nakapagbuuan na ako. Pero nahahalata ako na may epekto pa rin sa iyo ang kapatid ko. Nababago ang mood mo sa tuwing na pag-uusapan siya. Of course, because your brother left a remarkable spot in my heart. Once kasi nag-invest ka sa isang tao at bigla kayong nagkalabuan, ang memories ay hindi basta mawawala. The heart can preserve those memories that the mind can easily forget. Tama ka. Mas mahigpit kumapit ang puso sa mga alaala. Ito kasi mabilis maka-adapt ng emosyon at nagbibigay ng signal sa isip para ipaalala rin ng isang bagay. Matiim siyang tumitig kay Fernand. Seryoso na ito pero hindi siya natutuwa sa daloy ng usapan nila.
Sandali, sino bang pasyente sa ating dalawa? Bakit ikaw itong nangingilati sa pagkatao ko? Maya-maya ay tanong ni Lilian dito. Biglang natawa ang binata. Hindi naman siguro masama kung magtanong din ako tungkol sa'yo, Doc, di ba? Napabuga siya ng hangin. Sige na, pwede ka nang umalis. Ituloy mo lang ang pag-inom ng gamot na nireseta ko at sundin ang mga payo ko. Yes, Doc. See you soon. Nakangiting sabi nito saka tumayo. Sinundan lang niya ng tingin ang paalis na binata. Araw ng linggo ay maagang nagising si Lilian dahil mamamalengke siya. Magluluto kasi siya para sa kaarawan ng kanyang ina. Ang aga mo ata nagising ate, ani Alessandra. Kagigising lang nito at nadatnan siya sa salas na humihigop ng green tea. Ginawan din siya nito ng tea. Mamamalengke kasi ako at kung wala kang lakad, samahan mo ko. Birthday kasi ngayon ni Mommy. Anya. Talaga? Pero wala rito ang mommy mo, di ba? Okay lang, mag-uusap naman kami sa video call. Ang sweet mo namang anak ate. Kahit matagal nang nag-migrate sa US ang mommy mo at nagkapamilya ulit, naglalaan ka pa rin ng time para magdiwang ng kaarawan niya. Ang mommy ko kasi ayaw na sineselebrate ang birthday niya. Nasanay lang ako na pinaghahanda si mommy kahit hindi niya hilingin. Nagtatampo rin kasi siya once na miss ko ang birthday niya. Maiba ako ate. May balita ka ba kay ate Marian? Mariin siyang umiling. Si Marian ay ang kapatid niyang bunso na lumayas dahil ayaw sa arranged marriage na gusto ng kanyang ama. Patuloy ko pa rin hinahanap si Marian at sana nasa mabuti siyang kalagayan. Anya. Nang maubos ang kanyang tsaa ay lumabas siya ng bahay at nagdilig ng halaman. Lumabas pa siya ng gate hila-hila ang hose ng tubig. Ngunit napatalon siya nang biglang may palakang lumitaw mula sa plant box. Ay, palakang bulag! Bulalas niya. Hey! Sigaw naman ng boses lalaki. Nagulat pa si Lilian at napatitig sa palakang nakatingin din sa kanya. Nagsasalit ang palaka? Wala sa wisyong saad niya. Kailan pa nagsalita ang palaka, Dok? Sabi ng lalaki. Napalingon siya sa kanyang likuran habang hawak ang hose. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya kay Fernand na siyang nagsalita. Umigta dito ng bahagya, natutukan na pala ito ng tubig mula sa hose na hawak niya. Fernand, ikaw pala. Anya, itinutok na ang hose ng tubig sa halaman. Sinuyod niya ng tingin ng lalaki. Hapit na namang t-shirt na itim ang suot nito at itim ding jogging pants. Yes, Dok, ako nga. At diniligan mo ako. Pilyo ang ngiting tura nito. Pinagpagpa ang pants na nabasa. Sorry, nagulat kasi ako sa pagtalo ng palaka. It's okay. Maliligo rin naman ako mamaya eh. Pero gusto kong tumawa sa eksena mo kanina. Akala ko pa'y nasiraan ka na ng bait at iniisip na may nagsasalitang palaka. Siguro fan ka ng movie na The Frog Prince, no? Umalab naman ang pakiramdam niya sa mukha at napangiti. Masyado kang gwapo para maging palaka, pero bagay kang gaganap na Frog Prince. At ikaw ang the chosen naman na magbabalik sa akin sa pagiging prinsipe. Natawa siya. Do you love fantasy movies too? Yes, lalo na kung may halong action. May nagsabi kasi sa akin na ang taong mahilig sa fantasy movie, malawak din ang imahinasyon. Tumabang ang ngiti ni Lilian nang maalala na sinabi rin ni Frederick ang binanggit ni Fernand tungkol sa fantasy. Agree ako sa sinabi mo. Pero teka, bakit ka pala nandito? Wala sa loob na tanong niya. Hindi ba nabanggit ko na dito ako nakatira sa subdivision na to? Malapit lang dito ang bahay ko. Ah, oo nga pala. Ilang taon ka na pala nakatira dito at ngayon lang ata kita nakita. 3 years ago pa ako nakabili ng property dito nang nag-open ng pre-selling. Kaso na-assign ako sa Pampanga kaya hindi ko agad natirhan ng bahay. 3 years ago? Meaning nagkita na kayo ni Frederick? Kasi na-assign din siya sa Pampanga noon. Yes, Doc. We met. But we're not in the same department. Kaya bihira lang kami magkita. Ah, psychiatrist din kasi si Frederick at baka nakafocus lang siya sa medical team. Hindi na nagkomento si Fernand. Nagulat si Lilian nang agawin nito sa kamay niya ang hose ng tubig. Bakit? Takang tanong niya. Babaha na rito. Sa ibang halaman ka naman magdilig, doktora. Anito. Napapiksi rin siya nang mapansin na umagos na ang tubig papuntang kalsada. Sinundan niya si Fernand na itinuloy ang pagdidilig. Ako na riyan. Naabala na kita sa ginagawa mo. Nagja-jogging ka pa ata at hindi maganda na mababasa ka kaagad. Anya. Okay lang. Boring kasi sa bahay. Mamaya na ako uuwi. Baka may makakita sa'yo at isiping nagtatrabaho ka rito bilang hardinero ko. Tumawa ang binata. Ayaw mo nun, Dok. May magiting kang hardinero.
Natawa rin siya. Baka mag-trending ka sa social media niyan ha? Baka kailangan mo ng part-time hardinero o driver. Pwede ako. May 3 linggo pa akong leave. Nababagot na kasi ako eh. Tinawanan lang niya ang lalaki. That's not a good idea, Fernand. My idea may not be good for you, but I like it. Seryoso ako, Lilian. May time na gusto ko ulit bumisita sa clinic mo kahit walang schedule ng session natin para lang makita ka. Nagkatotoo ang manifestation ko at nakita nga tayo rito. Natitigil lang tinitigan niya ang binata. Nagulantang naman siya sa pahiwatig ng kanyang puso na bigla na lamang sumigdo. I didn't expect you to be good at flirting, Fernand, ha? Anya. Seriously, I'm not flirting. Sinipat siya nito at ngumiti. You're not just a good psychiatrist, Dr. Lilian. You're a perfect woman for a man like me who needs family. Wala ka bang ibang pamilya? I mean, aware ako na wala ng parents si Frederick kasi maagang namatay ang tatay niya. At ang nanay niya nag-asawa ng iba pero namatay na rin. Sabi niya may kapatid siya, which is ikaw. Pero nagkahiwalay kayo ng mga bata pa at may umampun sa'yo. Naiwan siya sa kapatid ng nanay niyo na namatay rin. That's right. Meaning ba hindi ka rin nagkaroon ng magandang pamilya? No. Paano ka pala nakapag-aral? Nagtatrabaho ako habang nag-aaral, Dok. Pareho pala kayo ni Frederick. Pero ngayon ba, hindi kayo nagkasundo na mabuhay na magkasama? Umiling ito. Malimit na ito sa pagbibigay ng detalye. Maya-maya ay lumabas ng gate si Alessandra. Naabutan sila ni Fernand na nag-uusap. Sinong kausap mo, ate? Tanong nito, may hawak pang tasa. Kunot noo itong lumapit sa kanila. Teka, si Kuya Frederick ba yan? Pagkuwan ay saad nito nang mamukaan si Fernand. No, he's Fernand, Frederick's brother. Anya. Hi. Nakangiting bati naman ni Fernand kay Alessandra. Hala, magkamukha sila. May konti kaibahan lang sa ilong at shape ng mukha. Mas gwapo siya kaysa sa ex mong taksil, ate. Ani Alessandra sabay tawa. At bakit pala siya narito? Pagkuwan ni tanong nito. May bahay siya rito sa subdivision at napadaan lang dito. Anya. Talaga? Ang weird. Parang sinadya na magtagpo kayo. Bakit siya nagidlig ng halaman? Inunahan siya ni Fernand ng pagsagot. I'm the new gardener here. Part-time driver na rin ang ate mo. Anito. Totoo, ate Lilian? Nalaki pa ang mga mata ni Alessandra. Siniko naman ni Lilian si Fernand at inirapan. Humagik-gik lang ang binata. Hired na ba ako, Dok? Pagkuwan ay tanong nito. Hindi pa siya makapagdesisyon. Tanggapin mo na siya, ate, para naman hindi ka na napapagod sa biyahe kasi may driver ka na. I'm sure gaganahan ka magtrabaho kasi may hot driver ka na, may hardinero pa. Tudyo ni Alessandra. Nilapitan din niya ang kapatid at si Nico, pero bigla siyang na-excite sa ideya ni Fernand. Pag-iisipan ko, mag-iwan ka ng contact number mo para tatawagan kita once tanggap ka na sa trabaho, Fernand. Baling niya sa lalaki. Sure na yan, ah. Ani Fernand. Number mo muna. Dinukot naman ni Fernand ang cellphone nito sa bulsa ng pants. Sabihin mo na lang ang number mo para i-text kita. Then save mo ang number ko. Okay. Sinabi naman niya rito ang kanyang contact number. Pagkatapos ay niyaya ni Alessandra si Fernand na mag-almusal sa loob ng kanyang bahay. Wala namang nagawa si Lilian. Bakit mo pa siya inimbita, Sandra? Maaabala ako eh. Angil niya sa kapatid nang makapasok sila sa kusina. Naiwan naman sa labas si Fernand at itinuloy ang pagdidilig ng halaman sa loob ng bakuran. Ano ka ba, ate? Tatanda ka talagang dalaga niyan kung ganyang kakailap sa lalaki. Lumalapit na nga ang grasya, tatanggi ka pa ba? Lumandi ka naman kahit minsan. Anitong nakangisi. Mahinang kinurot niya ito sa tagiliran. Sige na, maghiwa ka na ng gulay na ihahalo ko sa sinangag na kanin. Pagkuwan ay utos niya rito. Tumalima naman ng dalaga. Tinanong naman niya si Fernand kung ano ang gusto nitong almusal at nagdemand ito ng Pinoy common breakfast. Sarapan mong luto, ate, para naman ma-inlove sa'yo si Kuya Fernand. Ani Alessandra habang ginagayat ng pino ang karot. Tumigil ka nga, Alessandra. Huwag mo akong itulad sa'yo na madaling matukso sa mga gwapong lalaki. Sita niya sa kapatid. Ito naman, sobrang seryoso. Ano bang problema mo kay Kuya Fernand maliban sa kapatid siya ng ex mo? Mukha naman siyang matino. I don't compare Fernand to Frederick. Kailan lang kami nagkakilala nun? Oh, ano naman? Minsan, kung sino pa ang saglit lang nating nakilala, siya pang mas mapagkakatiwalaan.
Pansin mo ba, may mga tao nakakahiwalay lang sa long-time boyfriend o girlfriend nila tapos biglang ikakasal sa taong saglit lang nila nakilala? That's because love isn't built over a long period of time. It happens at the perfect time and with the perfect person. Kahit pa umabot kayo ng isang dekada, kung hindi pa yun ang tamang oras at tao, you will never have a happy ending. Hindi siya umimik pero nag-sink in sa kanyang isip ang mga sinabi ni Alessandra. May tulong talaga rito ang pagkahilig nitong magbasa ng romance novel. Bilisan mo na Arian at isasama ko sa pag-isay ang karot. Utos na lamang niya sa kapatid. Yes, Doc, heto na. Huhugasan ko na ang gulay. Anito. Nang maluto ang almusal ay lumabas ng bahay si Lilian dala ang pagkain na nasa tray. Mag-breakfast ka muna, Fernand. Sabi niya sa binata na nagbubunot ng malagong damo sa flat box. Talagang nag-abala ka pa, Doc, ah. Anito. Nakakahiya naman sa'yo at talagang pinanindigan mo ang pagiging hardinero, ano? Napapangiting lumapit sa kanya si Fernand. Para hired na kaagad ako. Natawa siya. Alam mo, ikaw lang ang aplikante na pala desisyon. O siya, maghugas ka na muna ng kamay. Nagtungo naman sa gripo si Fernand at naghugas ng mga kamay. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Lilian habang pinagmamasdan ng binata. Hindi niya maikakaila na gumagaan na ang loob niya kay Fernand. At may namumuo ng espesyal na damdamin. Nasaan na pala ang kapatid mo, Dok? Tanong ni Fernand nang makabalik. Umupo na ito sa bench. Naliligo na siya, isasama ko siya sa palengke. Anya, umupo na rin siya sa harap ng lamesa. Dalawa lang ba kayo nakatira rito? Balita ko maraming anak si Sergio Guerrero. Umusisa na ito habang kumukuha ng pagkain. Actually, Alessandra is my half-sister. May bahay na rin siya pero under renovation, kaya dito muna siya naglalagi. Kumukuha rin kasi siya ng residency sa hospital ko. Meaning ay doktor din siya? Yes, at magte-take na siya ng specialization next year. What about your other siblings? Ang ibang mga nakatatanda sa akin may mga pamilya na at busy sa kani-kanilang negosyo. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Are you waiting for someone? Natawa si Lilian pero may konting inis sa tanong ni Fernand. Ang ganyang mga tanong ang isa sa nagpapainit ng ulo ko. People's chosen status should not require explanation. We all have the freedom to choose our paths. Anya, napatikhim tuloy si Fernand. Sorry naman, curious lang ako. Ibabalik ko ngayon sa'yo ang tanong mo, Fernand. Why are you still single? O single ka ba talaga? Inusig niya ito ng titig. Umalon ang dibdib ng binata. Of course, I'm really single. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Medyo mataas ang standard ko sa babae at gusto ko once nakita ko ng babaeng pumasa sa pamantayan ko, pakakasalan ko kaagad siya, Dok. What if you don't get to meet the woman you want at the age of 60? Amused niyang tanong. Mahinang tumawa si Fernand. Hindi na mangyayari yan, kasi ngayon pa lang natagpuan ko ng babaeng pumasa sa standard ko. Tinitigan siya nito ng may lagkit. Nang makipagtitigan siya rito ay bigla namang naghuramentado ang kanyang puso at bigla siyang nasabik. Your word sounds flirtatious, Fernand. Pero unti-unti na nagsisingkin sa isip ko na hindi ikaw ang tipo ng lalaki na magsasayang ng oras sa babae. Usually, a dedicated and ideal man will not rely on words to win a woman's attention. But he does something to get close to the woman they like. So, are you convinced now that I really like you, Lilian? Usig nito. Kumibit balikat siya. I'm convinced. But like you, ayaw ko rin ng paligoy-ligoy. Tumatanda na ako para makipaglaro sa relasyon. Pero kailangan ko munang makipag-deal sa trust issue ko. Para mas makilala kita, tatanggapin ko ang part-time job na gusto mo. Lumapad ang ngiti ni Fernand. Do you mean, tinatanggap mo na ako bilang part-time driver at hardinero mo, Dok? Yes. Tumatang turan niya. Napasuntok pa sa hangin si Fernand. Thanks, ma'am. Anito, sabay subo ng pagkain. Anong ma'am? Mas gusto kong tawagin mo ako sa pangalan ko o kaya Doc na lang. Anya. Okay, ikaw ang masusunod, Doc. Magkano ba ang rate mo, Sergeant? Kahit pangkain lang, Doc, o kahit libre na lang. Pwede ba yun? Oo naman. Ang totoo, naiinip lang talaga ako sa bahay. Gusto ko lang talaga na may mapaglibangan habang nakalif ako sa trabaho. Ewan ko sa'yo. 30K a month, okay na ba yun sa'yo? Kahit nga free, di ba? Hindi naman kasi pwede yun. What if free consultation na lang, Doc? Saka date. I mean, free meal. Anito, namantik ng ikairap ni Lilian. Buti at binawi ng lalaki ang sinabi.
Okay, fair enough. Deal na tayo ah. Lumabad ang kanyang ngiti at sinimulan ang pagsubo ng pagkain. Dahil sa excitement ay sinimulan kaagad ni Fernan ang trabaho. Hindi na ito pinigilan ni Lilian dahil pati siya ay nasasabik na makasama madalas ang binata. Nasaan si Kuya Fernan, ate? Tanong ni Alessandra habang naghihintay sila sa lobby. Nakaligo na rin siya at nagbihis ng maroon dress hanggang binti ang laylayan. Umuwi muna siya at naligo. Excited siya ha? Kakahara mo pa lang sa kanya, start na kaagad ang trabaho. Nababagot nga sa buhay si Fernan kaya ata't magtrabaho. Lumukulok siya sa couch. Nabanggit mo pala na pasyente mo si Kuya Fernan. May trauma ba siya? Oo, may PTSD siya at depression, which is usual na nararanasan ng mga sundalo. Maya-maya ay bumalik na si Fernan. Lumabas na rin sila ng bahay at sinalubong ang binata. Binigay niya rito ang susi ng kanyang kotse. Ingatan mo ang BMW 7 Series ni ate, Kuya Fernan. Mas mahal niya yan kaysa sa akin. Ani Alessandra nang makasakay na sila sa kotse. Umupo naman si Lilian sa tabi ni Fernan. Don't worry, maingat ako magmaneho. Ilang disgrasya na ang dinanas ko kaya allergic na ako sa injuries. Ani Fernan. Humagigik si Alessandra na nasa backseat. Ingatan mo rin ang puso ng ate ko. May lamat na yan dahil sa kapatid mong taksil. Ani to. Inirapan ni Lilian ang kapatid na madaldal. Magtigil ka nga, Alessandra. Sita niya rito. Totoo naman ate eh. Kaya ayaw mo nang magpaligaw sa ibang lalaki kasi takot ka na masaktan ulit. Kahit sino naman ay ayaw pa ulit-ulit na nasasaktan. Kung sabagay nga ate. Nabaling ang tingin niya kay Fernan na seryoso nang magmamaniobra ng sasakyan. Nakalabas na sila ng gate. Nakalip ang kawaksi niya kaya walang magsasara ng gate. Hindi ko nadala ang remote ng gate. Pakisara muna, Sandra. Utos ni Lilian sa kapatid. Bumaba naman si Alessandra at isinara ang gate. Ayaw mo na ba talagang makipagrelasyon, Lilian? Maya-maya ay usig ni Fernan. Noon, oo. Wala na talaga akong balak pumasok sa relasyon. What about now? Nakangiting sinipat siya nito. Tinitigan naman niya ito na may ngiti sa mga labi. I just realized that my heart is not closing the door yet for new opportunity. Maybe because I already healed from my previous pain. Anya. So, can I proceed with my plan to court you? If you pursue it, I will not refuse you, Fernan. Alam ko namang yan talaga ang pakay mo at hindi ang maging hardinero at driver ko. Anyang may bahagyang ngiti. Bumakas sa mukha ng binata ang galak. Lumalim ang titigan nila na tila nagtatanim na ng isang matibay na pundasyon para sa isang relasyon. Napapiksi sila pareho nang biglang tumikhim si Alessandra. Nakabalik na pala ito at umupo na sa backseat. Aalis pa ba tayo o magtititigan na lang kayo riyan? Anitong palitan ang tingin sa kanila. Alis na tayo. Sabi naman ni Fernan, pinausad na ang sasakyan. Umayos naman ang upo si Lilian at diretso ang tingin sa kalsada. Pagkatapos mamalengke ay bumili na rin sila ng cake bago umuwi. Sino ba may birthday? Tanong ni Fernan. Lula na sila ng kotse at tinatahak ng daan pa uwi. My mom, she's not here. Nasa US siya pero yearly ako naghahanda para sa birthday niya. Ani Lilian. You're still lucky, Doc. Kahit broken family kayo, maganda pa rin ang relasyon mo sa parents mo. Bumakas sa mukha nito ang lungkot. Pero hindi rin naging madali ang mga dagdaang taon habang tinatanggap ko ang katotohanan na hindi forever ay buo ang parents ko. Maswerte pa rin ako kasi magkakasundo kami ng mga kapatid ko sa ama. Sobrang caring din ng mga kapatid ko, both parents, kahit puro lalaki sila. 2 lang kaming babae sa parehong parents. I envy your family. As a man who lives independently and is an orphan, having a family is the best gift to have. Matiim niyang tinitigan ng binata. You can still build a family with other people. Family is not just about bloodline. It is about connection and love. Nakangiting sinipat siya ni Fernan. Honestly, I started dreaming of having a family with you, Doc. Seryosong wika nito. Napasikdo naman ang kanyang puso ngunit naudlot ang galak nang biglang tumikhim si Alessandra na nasa backseat. Baka makalimutan nyo na may tao dito sa likuran nyo. Maging sensitive naman kayo dahil loveless ako. Masakit mainggit ah. Ani Alessandra. Natawa si Fernan kaya natawa na rin si Lilian. Pagdating sa kanyang bahay ay kaagad na sinimulan ni Lilian ang pagluluto ng mga putahe. Lunchtime naman ng handaan. Baka tulog pa ang mami mo ng 12 noon ate. Ani Alessandra. Nagbabalat na ito ng mga gulay.
Kahit alauna na tayo maghanda, tatawag naman ako kay Mami para magising siya. Anya. Nagchat pala sila Kuya Lorenzo at Kuya Leon. Nagtanong kung maghahanda ka. Sabi ko oo, kaya pupunta sila rito. Pupunta rin daw si Kuya Yugo. Mabuti naman. Sina Rafael at Alfonso? Kumabit balikat si Alessandra. Wala silang paramdam, malamang kasi busy. Ang mga nabanggit nilang pangalan ay mga kapatid niyang lalaki sa parehong parents. Maya-maya ay pumasok na rin ng kusina si Fernand at tumulong. Marunong ako magluto, Dok, sabi nito. Sige, baka mas masarap ang version mo ng beef teriyaki. Anya. Favorite ko yan kaya marami akong version ng recipe. Talaga? Sige nga, ikaw magluto. Inasikaso naman ni Fernand ang maninipis na hiwa ng beef tenderloin. Mas mabilis itong kumilos kaya napagaan ang trabaho nila. Ang swerte mo, ate. Once nagkatuluyan kayo ni Kuya Fernand, may gwapo ka ng asawa, may magaling pang chef. Tudyo ni Alessandra. Siniko niya ito sa tagiliran. Huwag kang advance mag-isip. Angil niya rito. Humagik-gik lang ang kanyang kapatid. Saktong pagsapit ng alauna ng hapon ay naluto na lahat ng pagkain. Dumating din ang mga kapatid ni Lilian na mga lalaki. Wait a minute. Who's that familiar guy, huh? Sabi ng Kuya Lorenzo niya nang masipat si Fernand na nag-aayos ng mga pagkain sa mahabang lamesa ng dining. Oops, he's not Frederick, Kuya Renzo. He's Fernand, kapatid ng ex ni ate. Maagap na sabi ni Alessandra. Otomatikong nabaling ang tingin ng mga kapatid ni Lilian kay Fernand. Magandang hapon po mga sir. Kaswal namang bati ni Fernand sa mga bisita. Oo nga, kahawig siya ni Frederick. Sabi naman ni Hugo, ang modelo at atleta niyang kapatid, mas bata sa kanya. Lumapit naman kay Lilian si Leonardo, ikalawa sa eldest brother niya. What's the meaning of this, Lilian? Bakit narito ang kapatid ng lalaki na nakit sa'yo, ha? Tanong nito. Pasyente ko si Fernand at nagkita kami sa Air Force Hospital. Wala naman siyang kinalaman sa kasalanan sa akin ni Frederick. Kaya siya narito ay kinuha ko siyang part-time driver at saka may bahay siya dito sa subdivision. Paliwanag niya. Do you mean he's working in the Air Force too? Oo, at may mataas siyang rango. I'm curious why you let this man cross your path. I witnessed how you suffered when his brother betrayed you. Kuya, inosente si Fernand. Isa pa hindi sila magkasamang lumaki ni Frederick. Are you sure? Wala ka bang napapansing kahinahinala sa pagkatao ni Fernand? Na posibleng ihuhulog ka sa bitag na hindi ka makakawala. Natitigilang tumitig siya sa kanyang kapatid. I admit, I doubted Fernand many times because of his similarities to Frederick. But since I already moved on, I don't care anymore. Bumuntong hininga si Leonardo. Matanda ka na para makialam ako sa desisyon mo. But make sure your decision won't cause another heartbreak, sis. Naglakad na ito palapit sa lamesa. Nang makapwesto na lahat sa harap ng lamesa ay nagbukas na ng video call si Lilian sa kanyang ina. Sumagot naman kaagad ang ginang. Happy birthday, Mommy! Panabay nilang bati sa ginang. Oh, ang mga anak ko, thank you so much! Naluluhang sabi ni Valeria, ang kanilang ina. Ano, nakita niyo na ba si Marian? Pagkawan ay tanong nito. Sorry, hindi pa rin po, Ma'am. Malungkot na tura ni Lilian. Hay, mahirap talagang hanapin ng ayaw magpahanap. But please, do something to find your sister, guys. Nag-aalala na ako. Don't worry, Ma'am. Makikita rin namin si Marian. Sabi naman ni Lorenzo. Hinayaan ni Lilian na kausapin ng kanyang mga kapatid ang nanay nila at hinanap niya si Fernand. Fernand? Tawag niya sa binata nang makalabas siya ng bahay. Natagpuan niya ito sa parking lot, nagpupunas ng windshield ng kanyang kotse. Fernand, bakit ka narito? Kakain na tayo. Anya. Mamaya na ako, nakakaya naman sa inyo, Dok. Bakit ka naman mahihiya? Part-time driver mo lang ako at hindi kasapi ng pamilya. At saka mukhang hindi maganda ang mood ng mga kapatid mo. Ano ka ba? Mababait ang mga kapatid ko. Nasurpresa lang sila kasi akala nila ikaw si Frederick. They are professionals. Salamat pero mamaya na ako kakain kung may matirang pagkain. Pilyo itong humiti. Humalukip-kip si Lilian. Nabuo ang pakiramdam niya na tila mas matagal na niyang kilala si Fernand. Komportable siya rito. Sige, mamaya na rin ako kakain para sabay tayo. Anya pagkuwan. Natitigilang humarap sa kanya ang binata. Baka hanapin ka ng mami mo. Nakikihalubilo lang ako sa mga kapatid ko pero hindi ako kakain. At pwede bang tigilan mo yung paglilinis ng kotse?
Magpahinga ka. Inagaw niya sa kamay nito ang basahan at ipinatong sa tuktok ng kotse. Napangiti lang si Fernan. Sige, tatambay muna ako sa hardin. Nito. Sige, hintayin mo na lang ako ron. Bumalik siya sa loob ng bahay at itinuloy ang kwentuhan sa mga kapatid. Kausap pa rin ng mga ito ang kanilang ina habang kumakain. Umalis din kaagad ang mga kapatid ni Lilian pagkatapos ng salo-salo. Binalikan naman niya si Fernan sa hardin. Fernan, kain na tayo. Yaya niya habang palapit sa binata na nakahiga sa duya na yari sa yantok. Hindi ito umimik at nakapikit lamang habang humahalokip-kip ang mga kamay. Tulog ka ba? Tanong niya nang makahinto sa tabi ng binata. Nagdilat to ng kaliwang mata. Ang midlip lang ako. Lumalalim na sana ang tulog ko pero narinig ko ang boses mo. Pati pala sa panaginip, ikaw ang nakikita ko. Nakangiting sabi nito. Natawa siya. You're really good at flirting, no? Umupo na ito. Hey, stop saying I'm flirting. Kailan ba magsisinkin sa isip mo na seryoso ako, Dok? Mabulaklak ka kasing magsalita at nadala na ako sa ganyan. Ano pala ang gusto mo? Yung aalokin ka agad kita ng kasal? Natatawang tinapik niya sa balikat ang binata. Ay nako, gutom lang yan. Tayo na riyan at kakain na tayo. Tumayo naman ito. Umalis na ba ang mga kuya mo, Dok? Tanong nito habang nakabuntot sa kanya. Dalawa lang dun ang kuya ko. Si Hugo ay mas bata sa akin. Oo nga pala. Anong oo nga pala? Nilingon pa niya ito. I mean, mas bata kang tignan si Hugo. Iba talaga ang athletic at model. Maalaga sa katawan at muka. Siyempre, katawan at mukha ang puhunan ni Hugo eh. Pagdating sa dining room ay nadatnan pa nila roon si Alessandra, pumapapak ng hinimay na alimango. Kain na kayo, aba, malamig na ang food. Ani Alessandra. Umupo naman sila na magkatabi. Sa loob ng 2 linggong pagtatrabaho ni Fernan kay Lilian, ay tuluyan ngang nahulog ang loob niya sa binata. Lalong naging masugid naman kasi ang panliligaw nito. Kamusta na ang mental health mo, Fernan? Tanong niya sa binata nang pauwi na sila mula sa ospital. Ito ang nagmamaneho. So far, yan laki na ng improvement. Sa araw-araw na pag-uusap natin sobrang laki ng tulong sa mental health ko. Nagkaroon ako ng motivation para lumaban sa mga susunod na hamon sa buhay ko. Thank you, Doc. Ang totoo, hindi lang ikaw ang nakikinabang sa madalas nating pagkikita at pag-uusap. It also benefits me a lot. Talaga? Bumakas sa mukha nito ang saya. Yes, and thank you for coming into my life, Fernan. You opened the door in my heart that temporarily closed. Does it mean you're ready to have a relationship again? Yes, and this time, mas handa ako at matapang. So, may pag-asa na ako? Nakangiting sinipat niya ito. Yes, at ayoko na paasahin ka lang. Pinahinto pa ni Fernan ang kotse sa gilid ng kalsada para lang harapin siya. Ibig mo bang sabihin ay tinatanggap mo na ako bilang boyfriend? Namimilog ang mga matang tanong nito. Natatawang tinitigan niya ito. Para kang teenager, Fernan. Can we make it more mature? And yes, I accept you as my boyfriend. Anya pagkuwan. Ilang sandaling tulala ang binata bago napahiyaw. Yes! May girlfriend na akong doktor! Anito. Hindi na siya natigil kakatawa at nilamon na ng galak ang kanyang puso. Noon lang ulit niya naramdaman ang ganoong saya. Pero baka ma-misjudge ako ng mga kapatid mo dahil kay Frederick. Maya-maya ay sabi nito. Nagmaneho na muli. Hindi basta nakikialam ang pamilya ko sa mga desisyon ko unless I ask for help. And about Frederick, matagal ko nang tanggap na hindi talaga kami meant for each other. Kahit nasabihin ko sa'yo na hindi na nagmahal ulit ng ibang babae si Frederick? Napatitig si Lilian. Ayoko na siyang pag-usapan pero curious ako. Kamusta na pala si Frederick? Sa wakas ay umusisa na siya. Patunay lamang na pinatawad na niya ang dating nobyo. He's lonely. I think apektado pa rin siya sa nangyari sa inyo. Nawala siya sa focus kaya parang nagkaletse-letse ang buhay niya. Bakit? Akala ko ba pinakasalan niya yung babaeng naabutan kong kasama niya sa barracks? Obvious naman kasi na may nangyari sa kanila. At naisip ko nga baka nabuntis niya yung babae. What if hindi naman pala ginusto ni Frederick ang nangyari? O kaya na-set up lang siya? Tumawa siya ng pagak. Ano yun? Basta lang pumasok ang babae sa barracks niya na wala siyang malay? He said he was drunk. Hindi niya pwedeng isisi sa alak ang pagkakamali niya. Dahil kahit sa ang anggulo ay kasalanan niya kung bakit nangyari yun.
Ikaw na ang may sabi na nag-propose na ng kasal sa'yo noon si Frederick. Meaning mahal ka talaga niya. Hindi naman kita masisisi dahil nasaktan ka at nadala ng galit kaya hindi na tinanggap ang paliwanag ng kapatid ko. Pero sa palagay ko, hindi niya rin deserve na makancel ka agad dahil lang sa unexpected mistake. Enough. Huwag mo nang ipagtanggol ang kapatid mo. Nagtaas na si Lilian ng tinig. Mahinang tumawa si Fernan. Sorry, huwag ka na magalit. Kakasagot mo lang sa akin parang magbe-break na agad tayo ah. Then stop defending your brother. Minsan nga gusto kong ipangalandakan sa kanya na boyfriend na kita, pero hindi ganun kababaw ang pagkatao ko. I want to start a relationship with you without stepping on someone's dignity. At baka pwedeng sa atin lang tong relasyon natin. No one is involved, especially in some private matters. Natitiyak ko naman sa'yo na wala ni isa sa pamilya ko ang makikialam. Tayo lang ang bubuo sa pamilya natin. Seryoso na siya nang biglang humagikik si Ferdinand. Napipikong kinurot niya ito sa tagiliran. Mahina lang naman. What's funny ha? Angil niya. Nothing. Natuwa lang ako sa huling sinabi mo. Kasasagot mo pa lang kasi sa akin, iniisip mo na ang pagbuo natin ng pamilya. Na-excite ako bigla, babe. Napapangiting inirapan niya ang nobyo. Ikaw kasi pinaiinit mo ang ulo ko. Relax. Pero ang cute mong mainis ha. Kilala kitang mahinhin, magaang kausap, at nasurpresa ako nang bigla ka nagalit. Sabi ni Alessandra, bihira ka magalit pero nakakatakot naman. Talagang masama akong magalit. I trust people once, Fernan. I don't have time to deal with liars. Madali kong mahalata ang taong nagsisinungaling. Pero hindi umubra ang lie-detector mo sa akin, Lilian. Nasipat niya si Fernan. Seryoso na. Bigla tuloy siyang ginupo ng hindi mawaring curiosity. Bakit? Nagsisinungaling ka ba sa akin? No. I trust your ability as a psychiatrist. Pero aminin mo na kahit anong husay mo sa larangan ng mentalidad, may kahinaan ka rin na hindi mo makokontrol. I agree. I can deal with my mental issue. Pero bilang babae na madalas prone sa hormonal changes at complications, nahihirapan din akong kontrolin ang emosyon ko. Mas mahirap para sa akin na kontrolin ang emosyon ko kaysa isip. But you're the strongest woman I know, Lilian. Kaya gusto kong maging partner ka kasi once nag-breakdown ako, hindi na ako mag-aalala kasi nariyan ka na kaya akong alalayan. I feel that too. Mahirap din kasing suluhin ang mga battles natin sa buhay, lalo na sa mental issues. Ngumiti lang ang binata. Maiba ako. Paano pala kayo nagkakilala ni Frederick? Pagkuman ay tanong nito. Nakasabay ko siya sa specialization bilang psychiatrist, pero pumasok siya kaagad sa Air Force. Turan niya. I see. Kaya pala tumagal din kayo. Kumabit balikat lamang siya. Pagdating sa kanyang bahay ay niyaya niyang maghapunan si Fernan. Nakaluto na ang kanyang kawaksi. Lumipat na pala si Alessandra sa bahay niya? Ani Fernan nang kumakain na sila. Oo, kahapon lang. Nagsimula na kasi ang residency niya sa ospital ko kaya busy na siya. Nakita ko siya kanina sa ospital mo. Eh ikaw, kailan ka babalik sa trabaho? Baka matanggal ka na sa serbisyo niyan. Amuse niyang saad. Natawa ang binata. May 1 week pang natitira sa leave ko. Next week babalik na ako sa trabaho pero sa Pasay City Airbase na ako maglalagay. Mabuti naman. Dati ba isang ka naka-assign? Sa Pampanga. May chance pa rin na magkita tayo kasi regular ang pagra-round ko sa Air Force General Hospital sa Pasay. Hindi na kumibo si Fernand at nag-focus na sa pagkain. Sa huling isang linggong leave ni Fernand ay nilubos ni Lilian ang pagkakataon na kasama niya ang nobyo. Napapadalas din ang pamamasyal nila. Saan naman tayo pupunta sa Sunday, babe? Tanong ni Fernand nang palabas na sila ng ospital. Gusto ko mamasyal sakay ng chopper. Anya. May alam ka bang marerentahang chopper, Doc? May chopper si Kuya Lorenzo. Hiramin natin. Grabe palang yaman ng mga kapatid mong lalaki, no? Mayaman ka rin naman pero iba ang lakas ng mga negosyo ng mga kapatid mo. Mas natutukan kasi ni Daddy ang mga kapatid mong lalaki at naturuan sa negosyo. Dati, kaming mga babae, optional lang ang pagyakap sa negosyo. At gusto ni Daddy na makapag-asawa kami ng businessman. Kahit pinili ko maging doktor, nagamit ko naman ang knowledge ko sa business. Kamusta naman ba ang kitaan sa private hospital? Malakas din, at hindi lang for business ang purpose ko. I give discounts especially for cancer patients. May annual medical, dental at psychiatric mission din kami. Kahit mahihirap, afford na magpagabot sa hospital ko kasi marami akong sponsors. Ang pamilya ko at mga kaibigan nilang negosyante. Nag-open kasi ako ng charity program. Wow, you're a hero, Lilian. May US branch na ang hospital ko pero ang kapatid ni Mommy na doktor ang namamahala.
Kaya pansin mo may mga foreign doctors kami. Oo nga eh. Ang swerte ko pala. Once nagkasakit ako, siguro naman mabibigyan mo ako ng discount sa ospital mo. Natawa siya. Kung papalaring magkatuluyan tayo, syempre libre ang serbisyo ng ospital ko sa'yo. Pero hoy, huwag mong hilingin magkasakit ha. Siniko niya sa braso ang nobyo. In case lang naman magkasakit at hindi natin yun maiwasan. Maiiwasan kung may concern tayo sa health natin. Ang pagkakasakit ay kadalasang nakukuha sa maling lifestyle. Prevention is better than cure, Sergeant. Yes, Doc. Gasgas na yung payo mo pero totoo. Binuksan na ni Fernand ang kotse at binuhay ang makina. Nang lumamig na sa loob ng sasakyan ay kaagad silang lumulan at umalis. Maaga pa lamang ng linggo ay bumiyahe ng magkasintahan patungong Tagaytay sa resort ni Lorenzo. Naroon kasi ang chopper nito. Nakasabay pa nila si Lorenzo pagdating sa resort. Nakaready na ang piloto ko pero half day lang kayo pwedeng gumala kasi may bahay ang piloto after lunch. Ani Lorenzo. Kahit 3 oras lang kami gagala sa ere. Ani Lilian. Kung gusto niyong magstay rito, magpapareserve ako ng room niyo. Napatingin siya kay Fernand. Pwede ba tayong magpalipas ng gabi dito, babe? Tanong niya sa binata. Ikaw, kung wala ka naman duty bukas sa ospital, okay lang sa akin. Ani Fernand. Anong oras ka ba pupunta sa airbase bukas? Sa hapon pa naman. Okay pala, mag-overnight na lang tayo dito. Tumuloy na sila sa malawak na golf club. Naroon ang chopper ni Lorenzo. Ingat kayo guys, sabi ni Lorenzo. Thanks bro, Anya. Lumulan na sila sa umaandar na chopper. Teka, nag-almusal ka ba, Fernand? Pagkawan ay tanong niya sa nobyo nang makaupo na sila sa loob ng chopper. Oo, ikaw. Tumango lamang siya. Maya-maya ay pinalipad na ng piloto ang chopper. Nakasuot na rin sila ng headset at iba pang kailangang isuot. Nilibot nila ang buong Tagaytay bago nagtungo sa kalapit bayan nito. Panay ang sigaw ni Lilian dahil sa saya. First time mo bang sumakay sa chopper, babe? Tanong ni Fernand. Oo, pero madalas ako sumasakay sa eroplano. Iba ang feeling kung malaya kang matanaw ang view mula sa itaas. Anya. Pwede natin gawin to sa tuwing walang trabaho. Sure. Dati kasi takot ako sumakay sa chopper kasi feeling ko mahuhulog ako. What about now? I'm more confident now. Lalo't may kasama akong sanay sumakay sa ganitong sasakyan. Nang mapadpad sila sa maulap na bahagi ay napakapit si Lilian sa kamay ni Fernand. Banayad naman itong pinisil ang kanyang kamay kaya napatitig siya rito. Thank you for this chance, Lilian. Nabuo ako muli. Masuyong pahayag nito malapit sa kanyang tenga. Halos hindi kasi sila magkarinigan. Napangiti siya at hinarap ang binata. Salamat din sa pagkakataong binuksan mo para maging masaya ako ulit, Fernand. Magsasalita pa sana ang binata pero ninakawan niya ito ng halik sa mga labi. Nagulat pa ito. I love you, Fernand. Wika niya pagkatapos ng halik. Sa halip na magsalita ay ito naman ang sumiil ng halik sa kanya. Tinugon naman niya ito kaya lumalim pa ang paghinang ng kanilang mga labi. Tumigil lang sila nang pababa na ang chopper. Punta tayo ng Batangas, kuya. Utos niya sa piloto. Yes, Doc. Sagot naman ito. Makalipas ng halos 3 oras na aerial tour ay bumalik din sa resort ni Lorenzo ang magkasintahan. Ginutom na sila kaya dumiretso sila sa restaurant. Nagbaon ka ba ng extra damit, babe? Tanong ni Lilian sa binata. Kumakain na sila. Oo, kasi sabi mo maghapon tayo rito. Mabuti 3 set ng damit ang dala ko. Buti naman. Ako kasi 2 dress lang ang dala at puro underwear. May butik naman dito. Bibili na lang ako ng pantulog. Gusto mo bang maligo tayo mamaya sa swimming pool? Sure, pero dun sa private. Pinareserve ko kay Kuya Lorenzo ang VIP suite na merong swimming pool. Mabait pala si Lorenzo, no? Akala ko dati masungit siya. Pilyo lang minsan si Kuya Lorenzo, pero isa siya sa pinakamabait kong kapatid. Ang totoo, siya ang higit na nakakakilala kay Frederick kasi madalas kaming kumakain noon sa restaurant niya. Tatango-tango lang si Fernand at tahimik na kumain. Naglaro pa ng golf ang magkasintahan pagkatapos ng lunch at pagsapit ng gabi ay sa swimming pool ng private suite sila naghapunan. Bakit hindi ka maghubad ng t-shirt mo, babe? Mabababad sa tubig ang katawan mo. Sita niya sa nobyo na naligong may t-shirt na puti at abuhing shorts. Nakaupo lang sila sa gilid ng pool at doon kumakain. Nakakahiya sa'yo, baka madistract ka ng katawan ko. Pilyong sabi nito. Nako, sanay na ako makakita ng katawan ng lalaki. At saka girlfriend mo naman ako eh. Nakikita mo nga rin ang nakatupis kong katawan.
Sinuyod pa siya nito ng tingin. Ternong itim na underwear lang kasi ang kanyang suot. Okay lang ako, maligamgam naman ang tubig sa pool. Giit nito. Pero malamig ang simoy ng hangin dito. Sanay ako sa malamig at pawisin ako. Bahala ka nga. Kumain na lamang siya. Inabot sila ng halos 2 oras sa pool dahil mas madalas pa ang kwentuhan at harutan. Mauna na ako magbanlaw, babe. Paalam ni Lilian sa nobyo nang makaahon siya sa tubig. Sige, lalangoy muna ulit ako. Pumasok na siya sa banyo malapit sa pool, dala ang bihisan niyang damit at ibang gamit. Saglit lang siyang nagbanlaw at kaagad nagbihis. Maginaw na rin kasi. Paglabas niya ng banyo ay saktong umahon na ng tubig si Fernan. Magbanlaw ka na, babe. Kukunin ko ang tuwalya mo sa kwarto. Basa na kasi tong tuwalya ko. Anya. Sige, maliligo na ako sa shower. Nagtungo ito sa shower area na open. Pumasok naman siya sa kwarto at kumuha ng isa pang towel. Pagkawan ay binalikan niya si Fernan, ngunit napahinto siya ng maaktuhang naghubad ng damit ang binata. Nakatalikod sa kanya. Nariyan ka na pala, babe. Sabi nito at biglang pumihit paharap sa kanya. Hindi siya mapakali dahil pamilyar ang balat ni Fernan sa likod. Parehong-pareho sa balat ni Frederick. Baka kailangan mo na ng tuwalya kaya bumalik ka agad ako. Balisang sabi niya. Tuluyan siyang lumapit sa binata at inabot dito ang tuwalya. Thanks, mauna ka na sa kwarto. Ililigpit ko pa ang kalat natin dito. Anito. Sige. Bumalik naman si Lilian sa kwarto pero hindi na matahimik ang kanyang isip. Iginiit niya na namamalikmata lamang siya at ibang balat meron si Fernan. Nang matuyo ang buhok ni Lilian ay humiga na siya sa kama. Pumasok naman si Fernan na nakabihis na ng itim na t-shirt, terno sa pajama nito. Akala ko tulog ka na, babe. Anito. Kinuha nito ang cellphone nito sa mesita. Hindi pa ako makatulog. Naparami ata ang kain mo ng cheesecake kanina. Hindi magandang kumain ng matamis sa gabi. Anito. Napatitig siya sa binata. Saka lang niya naisip na maraming senaryo na nakitaan niya ng pamilyar na kilos at ugali si Fernan pero binaliwala niya. Okay lang, may paraan naman ako para antukin. Sabi niya. Humiga na rin si Fernan sa kanyang tabi pero hawak pa ang cellphone. Hindi magandang magbabad ka sa cellphone bago matulog, Fernan. Sita niya rito. Napangiti ito. Saglit lang naman, may sasagutin lang akong chat. Matulog na tayo, late na. Tumalikod siya rito. Maya-maya ay kumistot siya nang bigla siyang halikan ni Fernan sa sentido. Good night, babe. Bulong nito sa malamyos na tinig. Good night. Malamig niyang tugon. Nasundan pa ang kanyang pag-overthink at maging boses ni Fernan ay nagpapaalala sa kanya sa tinig ni Frederick. Lalo na kung bumubulong. Bakit ba naging bulag siya sa simula? It must be love. Isang oras pa ang lumipas, gising pa ang kanyang diwa at dilingon si Fernan na nakatalikod sa kanya. Tiniyak niyang tulog na ito bago nagpa siyang silipin ang likod nito. Pero bigla itong gumalaw at umungol. Lilian? Sambit nito sa paos na tinig. Matiim niyang tinitigan ang mukha nito nang humarap sa kanya. Fernan, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit feeling ko may mali sa'yo? Pabulong niyang tanong sa tulog na binata. Nang bigla siya nitong yakapin ay naudlot ang kanyang sentimiento. Ginupo na rin siya ng antok. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula noong bumalik sa trabaho si Fernan. Madalang itong tumawag kay Lilian. Kamusta kayo ni Kuya Fernan, ate? Tanong ni Alessandra nang makita sila sa kanyang ospital. Okay lang, busy na siya sa trabaho kaya bihirang tumawag. Kaswal niyang turan. Sabay na silang nagtungo sa kanyang opisina. Namimiss mo siya, no? Tudyo nito. Oo, pero magkikita rin naman kami. Bukas may pasyente ako sa Air Force General Hospital. Talagang buo ng tiwala mo kay Kuya Fernanda. Mas masaya ka ngayon kumpara nung kayo pa ng ex mo. Meaning, mas maganda ang outcome ng relasyon nyo. Stress-free. Hindi siya kumibuo ng muling mabuhay ang pagdududa niya kay Fernan. Kinabukasan ng hapon ay nagtungo sa Air Force Hospital si Lilian upang bisitahin ng mga pasyente. 3 lang naman ang pasyente niya roon. Pwede ba akong pumasok sa airbase ngayon? Tanong niya sa sundalong nag-assist sa kanya patungo sa opisyal na isa sa kanyang pasyente. Pwede po, Dok, basta meron kayong sadya na importante. Sabi ng lalaki. May bibisitahin lang akong pasyente. Anya kahit ang pakay niya si Fernan. Iaatid ko na po kayo sa main gate. Sige, salamat. Sumama na siya sa lalaki dahil tapos na rin ang kanyang duty.
Pagdating sa main gate ay pinapasok naman siya ng gwardya at sinabi lang na pasyente niya si Master Sergeant Zamora. Sir, pwedeng magtanong? Anya sa sundalong nakapwesto sa information desk. Yes, Doc. Anito, tiningnan ang name tag niya sa gilid ng white coat. Nandito ba si Fernand Zamora? Mariing nangunot ang noon ng lalaki. Fernand Zamora o Frederick Zamora, Doc? Fernand po. Ay, matagal na pong patay si Sir Fernand. 5 years ago na po. Nawindang siya. Nagbibiro ka ba? Nilamon na siya ng kaba. Hindi po, baka si Sir Frederick po ang pakay niyo. Sasamahan ko po kayo sa kanya. Tumayo na ang lalaki at lumabas ng information desk. Wala sa wisyong sumunod si Lilian sa lalaki hanggang sa malawak na pasilidad na merong mga nakahilerang silid. Hintayin niyo lang po ako rito, Doc. Aalamin ko lang kung available si Sir Frederick. Sabi ng lalaki at pumasok sa isang silid. Napasandal siya sa dingding at pilit pinakakalma ang kanyang emosyon. Maya-maya ay bumalik ang lalaki. Doc, busy pa po si Sir Frederick, may meeting. Sabi niya maghintay muna kayo sa hardin malapit sa kantin. Sabi nito. San yon? Ihahatid ko na po kayo. Sumama naman siya sa lalaki sa hardin. May cottages doon. Umupo siya sa bench kaharap ng bilog na lamesang may malaking payong. Salamat, sir. Anya. Walang anuman po, Doc. Anito saka siya iniwan. Panay ang buntong hininga ni Lilian habang naghihintay. Hindi na niya alam kung paano maniniwala sa sinabi ng lalaki na matagal nang patay si Fernand. Iginiit niya na nagkamali lang ito. Makalipas ang halos kalahating oras ay inatake na siya ng anxiety. Lilian? Sambit ng pamilyar na boses ng lalaki. Marahas siyang tumayo at hinarapang nagsalita. Fernand? Gilalas niyang sambit nang makita ang kanyang nobyo. Nakasuot ito ng uniforme ng Air Force. Tuluyan itong lumapit sa kanya. Bakit nandito ka? May duty ka ba sa ospital dito? Tanong nito. Inalipin na ng hindi mawaring galit at pagkawindang ang kanyang puso. Bakit tinawag ka ng lalaki sa information na Frederick? At totoo ba na matagal nang patay si Fernand? Nanginginig ang tinig na usig niya sa binata. Natigilan ito at hindi makasagot kaya lalo siyang nilamon ng galit. Sumagot ka! Sino ka ba talaga ha? Nanggagalaiting singhal niya rito. Lilian, let me explain. Anito sa wakas. Sige, magpaliwanag ka. Tama ka. Matagal nang patay ang kapatid kong si Fernand. Ako si Frederick. Pag-amin nito. Nagimbal na naman si Lilian. Paano ikaw si Frederick? Sinabi ko sa'yo noon na nawawala ang kapatid ko. Isa yun sa dahilan kung bakit bigla akong pumasok sa Air Force. Kasi nagduda ako na baka hindi lang na-missing in action ng kapatid ko. Pero after 1 year, nakumpirma na namatay siya sa gubat kung saan siya natrap pagkatapos ng giyera. Pinanindigan ko ng pagpasok ko sa Air Force noon. At bakit ka nagpanggap na si Fernand ha? Lumuluha ng usig niya. Dahil alam ko na hindi mo ko tatanggapin once nalaman mo na ako si Frederick. Hindi mo kasi ako pinaniwalaan nung sa paliwanag ko. Totoong na-set up lang ako ng gabi ng Foundation Day ng Airbase. Napag-initan ako ng ilang opisyales dahil napanagot ko ang iba sa kanila na may sala sa pagtrap ng kapatid ko sa gubat. Pinaglaban ko ang side ko, kaya natanggal sa pwesto ang 3 opisyales. At kaya sinikap kong makakuha ng mataas na ranggo ay upang mas lumakas ang impluwensya ko. Nang naabutan mo ako sa barracks na may kasamang babae, wala akong alam doon dahil gabi pa lang inawala na ako ng wisyo. Konting alak lang ang nainom ko pero napatunayan ko na may isang uri ng droga na naihalo sa inumin ko. At isa sa opisyalis na sangkot ay ang nag-imbita sa'yo na mag-check sa pasyenteng kailangan ng psychiatric therapy. Pero bigla mo akong pinuntahan sa barracks ng umaga. Yung babae, bisita ng isang opisyal at walang nangyari sa amin. Nalasing din ang babae pero alam niya ang pangyayari at umamin siya sa akin. Mahabang paliwanag nito. Lalo lamang nanikip ang dibdib ni Lilian at nanghihinang nasuntok sa dibdib si Fernand na sa totoo pala ay si Frederick na matagal niyang kinamuhian. Bakit mo inulit ang sakit na to, Frederick? May gigil niyang kastigo. Hinawakan siya nito sa kanang balikat, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito at sinampal ito sa pisngi. I'm sorry, Lilian. You lied again. Paano mo ako mapapaniwala ngayong mas malala ang pagsisinungaling mo at nagpanggap ka pa? Lilian, I lied to you because I'm eager to get close to you. Para maisalbang relasyon natin. Halos mabaliw ako nung pinutol mo ugnayan mo sa akin. Lahat ng pinaliwanag ko tungkol sa babae ay totoo. I have proofs. Wala rin akong balak na magsinungaling sa'yo habang buhay dahil kilala kita. Mahahalata at mahahalata mo na may mali sa akin.
Desperado lang talaga ako kasi mahal na mahal kita, Lilian. Lumuluhan ang depensa nito. Napahagulgol na siya. I don't know how to take all of this, Frederick. Pinagmukha mo kung tanga. I'm sorry. Mahal lang kita, Lilian. Mahal? Ganyan ka ba magmahal? Mapanakit? At nagpabago ka pa talaga ng mukha para mapaniwala ako na hindi ikaw si Frederick? No. Changing my face is not my intention. I underwent plastic surgery to recover my face from severe damage caused by the aircraft crash. Hindi nga nito ang eksaktong mukha ng kapatid kong si Fernand. Nabago lang ang ibang facial features ko dahil sa surgery. Nung nalaman ko na nagjo-duty ka sa hospital dito, nakiusap ako sa ibang staff at sa neurologist ko na manipulahin ang identity ko at isama sa mga pasyente mo. Yun lang ang paraang alam ko para mapalapit sa'yo at matanggap mo ulit ako, Lilian. Please forgive me. Napaatras siya at lalong nanghina. Hindi na kasi niya alam kung paano tansyahin ang kanyang emosyon. Hindi ko na alam, Frederick. I need to breathe. Anya at tinalikuran ng lalaki. Lilian. Tawag nito ngunit hindi niya nilingon. Malalaki ang hakbang na nilisan niya ang lugar. 3 araw na hindi lumabas ng bahay si Lilian at nilibing ang sarili sa paghahalaman sa hardin. Maya-maya ay dumating si Alessandra. Ate, hindi ka pa pupunta sa ospital? May mga pasyente ka. Anito. Hindi ko pa kayang humarap sa mga pasyente, Alessandra. Tumawag na ako sa sekretary ko at pinareschedule ang duty ko. Anya habang nagbubungkal ng lupa gamit ang itak. I got it. Dahil pa rin ba kay Kuya Fernand? Kuya Frederick? Alam na nito ang nangyari, kinwento niya. Oo, at kailangan ko munang labanan ng isip ko. Nagpunta sa ospital kahapon si Kuya Frederick kasi wala raw tao rito. Nagpaliwanag din siya sa akin at humingi ng tulong. Ate, valid naman ang reason ni Kuya eh. Kasi itataboy mo nga naman siya once aminin niya na siya si Frederick. Patunay lang yun na mahal ka talaga niya. Totoo pala na na-set up lang siya noon at nanagot naman ng may sala. I know you love Frederick, ate, and forgiving him is possible, right? Binitiwan niya ang itak at tumayo ng tuwid. Inalis niya ang rubber glove sa kanyang mga kamay. Nagalit lang ako kay Frederick kasi nagmukha akong tanga. Nakumbinsi niya ako na iba siya, na hindi siya si Frederick. Anya. But it makes sense why you suddenly fall in love with him. Meaning, your heart felt the same emotions he had felt before. Hindi talaga nawala ang love na yun at ikinulong mo lang ng galit sa puso mo. Maybe it's the perfect time for you to start over again. I appreciate your concern, Sandra. And thank you for being here to help me realize some things. Ibig ba niyang sabihin, pinapatawad mo na si Kuya Frederick? Nakangiting saad nito. Tumango siya. Love wins. Pero gusto ko matiyak na huling sakit na to. Napalundag sa tuwa si Alessandra. Kuya Frederick, narinig mo ba yon? Halika na rito. Sigaw nito habang nakalapit ang bibig sa hawak nitong cellphone. Hoy, anong ginagawa mo, Sandra? Natatarantang sabi niya. Nasa kabilang linya si Kuya Frederick at tumawag siya habang papunta ako rito. Nagkasundo kami na kausapin kita habang nakabukas ang linya namin. He's outside your house na raw. Tumakbo patungong gate si Alessandra at pinapasok si Frederick. Nakasuot lang ng puting t-shirt ang binata at itim na jogging pants. Wala na siyang dahilan para magtampo dahil ang puso niya mismo ang nag-uudyok na wag itaboy si Frederick. Pwede ba tayong mag-usap, Lilian? Tanong ni Frederick nang makalapit sa kanya. Iniwan naman sila ni Alessandra at pumasok ito ng bahay. Lumukulok siya sa bench. Kahapon lang na-process ng isip ko ang lahat ng paliwanag at kwento mo sa akin, Frederick. I just need time to calm myself. Pero inaamin ko na hindi ko na kayang magalit ng matagal sa'yo. Pinatunayan mo lang sa akin na mas magaling kang psychiatrist bihasa sa dark psychology. Nakakainis ka talaga. Anya at napahikbi na. Nilapitan naman siya ni Frederick at niyakap. Sorry, nahirapan na kasi ako at lalong nalugmok sa lungkot noong tinaboy mo ko. Alam mo noon pa na ikaw lang ang itinuring kong pamilya na bumuo sa pagkatao ko. At handa akong gawin ng lahat para manatili ka sa buhay ko. Wala nang nag-iisa kong kapatid na si Fernand, kaya lalo ako nahirapan. Lumuluha na ring pahayag nito. 3 years na ang nakalipas simula nang maghiwalay tayo. Ano naman ang pinagagawa mo sa loob ng 3 taon, ha? Tumingala si Lilian dito. Ang daming nangyari. Nag-training ulit ako. Nag-aral kaya nakakuha ng mas mataas na rango. Pero 2 beses din akong kamuntik mamatay. Komatos ako nung unang beses na nakasama ako sa aircraft crash. Nagulat na lang ako pagising ko, may nagbago na sa mukha ko.
Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang binata. Sorry kung naging sarado ang isip ko noon, Frederick. Nadaig ako ng emosyon at galit. Kasi hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na pagtataksilan mo ko. Nag-assume na kasi ako na mahal mo ko at ikakasal na tayo. Anya. I didn't blame you, Lillian. Pareho tayo nasaktan dahil sa kasakiman ng ibang tao. But now, I assure you no one will destroy our love anymore. Dedepensahan ko ng pagmamahalan natin at mas mag-iingat ako. Salamat, babe. Mas mahal kita ngayon. At gusto ko ang bagong version mo. Talaga? Tumingala siya at nakipagtitigan sa binata. Oo, at ayaw ko na magsayang ng oras. I want to settle down. Since you mentioned that, I've prepared something for you. May dinukot itong pulang kaheta sa bulsa ng pants nito. Bigla itong lumuhod. Binuksan ang kaheta na naglalaman ng magarang singsing. Lillian Guerrero, I know our love isn't perfect, but I want you to know that I will never stop believing that we were really meant for each other. This time, I want to secure our future. Please marry me, babe. Masuyong pahayag nito. Naluluhang tumango siya. Of course, I will marry you. Turan niya. Tumayo na at mabilisang isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Thank you, babe. I love you. Anito. Mahal din kita, babe. At salamat sa pagbabalik sa buhay ko. Tugon niya. Nang siilin siya nito ng halik sa mga labi ay dagli siyang tumugon. Pinalakpakan naman sila ni Alessandra. Kasala na! Magpapatahi na ako ng gown. Hiyaw ng kanyang kapatid. Tumawa lamang silang magkasintahan. Dahil hindi pwedeng mag-leave si Frederick ay nagkasundo sila na magpakasal ayon sa traditional Air Force wedding ceremony. Isang buwan lang ang preparasyon ng kasal at napabongga dahil sa dami ng sponsor mula sa pamilya ni Lillian. Umuwi rin ang mami niya. 2 buwan lamang pagkatapos ng kasal ay nagbunga rin agad ang kanilang pagmamahalan. Positibo sa pagbubuntis si Lillian. Inapura nila ang pag-aanak sapagkat pareho na silang hindi bumabata. Hindi sila binigo ng tadhana. Sa wakas, buong-buo na ang mundong minsan ay winasak ng panininlang at alaala ng nakaraan. They've lost each other once, but love found a way to bring them back, stronger, wiser, and whole. At ngayong hawak na nila ang bagong simula, hindi na nila ito bibitiwan. Because sometimes, life gives second chances not to fix the past, but to reward the heart that never gave up. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.